Sa isang maliit at masikip na komunidad sa gilid ng ilog, doon lumaki si Alona, isang batang babae na noon ay 9 na taong gulang pa lamang. Ang kanilang bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, madaling pasukin ng ulan at hangin. Sa umaga, madalas na nagigising si Alona sa ingay ng mga kapitbahay, sigawan ng mga nag-aaway, busina ng mga jeepney, at kalabog ng mga tambutso mula sa kalsadang hindi kalayuan. "Alona, gumising ka na, Hija. Kailangan mo pang pumasok sa eskwela," tawag ng kanyang ina na si Minda, isang labandera. Ang kamay ni Minda ay halos wala ng tigil sa pagkukusot ng labada ng mga mayayamang pamilya sa kabilang subdivision. Sa murang edad ni Alona, nasanay na siyang makita ang ina na pagod pero pilit pa ring nakangiti para sa kanya. "Ay naku, Nay, wala po ba tayong pandesal?" tanong ni Alona habang kinukusot ang mata. "Pasensya ka na, anak. Kanin lang ang meron, pero nilagyan ko ng kaunting asin para may lasa," sagot ni Minda habang inaabot ang maliit na pinggan. Tinanggap ito ni Alona nang walang reklamo. Sanay na siya na ganoon ang kanilang agahan. Kung minsan, may sardinas silang ipapartner, pero sa madalas na pagkakataon ay kanin lang talaga ang inuulam nila. Ang kanyang ama na si Romy ay isang jeepney driver, ngunit hindi madalas umuuwi si Romy sa bahay sapagkat napipilitan siyang mag-boundary sa magdamag para lang may maipadala kay Minda at Alona. Kapag dumating naman siya, halatang-halata ang pagod sa kanyang muka. Mga matang namumugto, katawan na halos wala ng lakas, at boses na paus. "Anak, mag-aral ka ng mabuti ha, para hindi mo maranasan tong hirap na meron kami ng nanay mo," madalas niyang piling kay Alona tuwing may pagkakataong sabay-sabay silang kumakain. Sa kabila ng kahirapan, masayahin si Alona. Siyang tipo ng batang may malalaking pangarap sa kabila ng kanilang maliit na mundo. Ang kanyang guro sa paaralan ay madalas siyang purihin. "Alona, ikaw ang pinakamatasang grado sa klase. Nakakatuwa ang sipag mo," sabi ng guro niyang si Mrs. Ramos. Isang araw, nakangiti lang si Alona, pero sa loob-loob niya ay may kaba. "Ma'am, gusto ko pong maging guro tulad ninyo paglaki ko," sabi niya minsan sa klase. Ang mga kaklase niya ay natawa, pero halata ang paghanga sa kanyang boses. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa kanya. May ilang kaklase siya na laging nangaasar. "Ambisyosa ka, Alona. Wala ka nga ang pambili ng bagong sapatos. Magtuturo ka pa?" Biro ng isang kaklaseng si Karen, anak ng tindera sa palengke. Napayuko lang si Alona, hindi nagsalita. Sanay na siya sa ganitong mga salita. Ang kanyang sapatos ay may butas na, at ang uniforme niya ay ilang ulit nang tinagpi ng kanyang ina. Ngunit hindi niya hinayaang pigilan nito ang kanyang pag-aral. Pag-uwi niya sa bahay, tumutulong siya sa kanyang ina. Naguhugas ng pinggan, nag-aalaga ng mga kapatid ng kapitbahay, kapalit ng ilang pisong bayad, at minsan ay nagtitinda ng yelo sa kalsada. "Anak, hindi mo na kailangang gawin yan. Mag-aral ka na lang," sabi ng kanyang ina. "Pero Nay, gusto ko pong makatulong kahit kaunti." "Alam ko pong pagod na kayo ni tatay," sagot ni Alona. Lumipas ang mga buwan at mas lalong nahirapan ang pamilya. Dumating ang bagyo na lumubog sa kanilang barong-barong. Napilitan silang manatili sa evacuation center ng 2 linggo. Doon, unang beses na naramdaman ni Alona ang pagkahiya dahil nakita ng iba ang kanilang tunay na kalagayan. "Nay, sana po may sariling bahay tayo. Kahit maliit lang, basta hindi na po natatangay ng baha," mahinang wika ni Alona habang magkatabi silang natutulog sa semento. Mumiti lang ang kanyang ina, pinisil ang kamay niya. "Darating din yan, anak. Magtiwala ka lang sa Diyos." Sa mga oras na iyon, ang mga kapitbahay ay nagkukwento ng sari-saring problema. May nawalan ng gamit, may nawalan ng mahal sa buhay. Ngunit, ang pinakamatinding dagok para kay Alona ay ang makita ang kanyang ama na umuwing walang dalang pera. "Pasensya na, Minda. Halos walang sumakay sa jeep ngayong linggo. Wala rin akong boundary," sabi ni Romy, halos maluha habang nakayuo. "Mahal, ayos lang. Ang importante buhay tayo at magkasama," sagot ng kanyang asawa, bagamat halatang nagpipigil ng luha. Pinagmamasdan lang sila ni Alona. Sa murang edad, ramdam na ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang pamilya. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa,
mas lalo siyang nagkaroon ng determinasyon. Balang araw, makakapagpatayo ako ng bahay para sa inyo at bibigyan ko kayo ng masarap na pagkain araw-araw. Pangako niya sa sarili. Habang lumalalim ang gabi, hindi niya alam na ang buhay na hirap ay simula pa lamang ng mas masalimuot na kwento. Ang komunidad kung saan siya lumaki ay hindi lamang pugad ng kahirapan, kundi pati ng mga bagay na mahirap ipaliwanag, mga bulong-bulungan tungkol sa mga albularyo, mga sumpa, at mga nilalang na bumibiktima ng mga bata. Ngunit sa puntong iyon, ang tanging alam ni Alona ay kailangan niyang bumangon araw-araw, pumasok sa eskwela, at patuloy na mangarap, kahit pa ang kanilang paligid ay puno ng dilim at pangungyutya. Sa kanyang murang puso, dala niya ang pag-asa na balang araw, hindi na siya gigising sa sigaw ng mga kapitbahay, hindi na siya kakain ng kanin na may alikabok, at hindi na siya matutulog sa bahay na inuulan. Ngunit hindi pa niya alam na higit pa sa kahirapan ang darating na pagsubok, isang bagay na magpapayanig hindi lang sa kanya, kundi sa buong komunidad. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matinding bagyong dumaan. Habang unti-unting bumabangon ang komunidad, may mga bagong mukha ang dumating sa kanilang lugar. Mga taong hindi pamilyar, nagpakilalang mga albularyo at manghuhula. Ang matatanda sa baryo, lalo na ang mga lola't lolo, ay mabilis na naniwala sa kanilang kakayahan. Mga anak, sila raw ang makakapagtaboy ng masasamang espiritu na dumapo sa atin matapos ang baha, bulong ni Aling Puring, isang matandang kapitbahay ni na Alona. Nagsimula ang kakaibang takot ng may ilang bata sa lugar na biglang nagkakasakit. Ang iba ay laging nilalagnat. Ang iba na may nakakaranas ng kakaibang mga bangungot. Isa sa mga kapitbahay nila, si Liza na kasing edad ni Alona, ay biglang nagising sa gitna ng gabi na umiiyak at nagsasabing may humahaplos daw sa tiyan niya. "Ayoko na, Nay. May kumakalabit sa akin habang natutulog ako." Iyak ni Liza habang niyayakap ang kanyang ina. Nang marinig ito ni Alona, para bang may kung anong kaba ang pumasok sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero simula nang dumating ang mga bagong tao sa kanilang lugar, tila ba dumami ang mga kwentong nakakatindig balahibo. Sa kanilang bahay, ramdam din ni Alona ang pagbabago. Tuwing gabi, siya ay nananaginip na mga kakaibang nilalang. Nakikita niya sa panaginip ang isang aninong lalaki na nakatayo sa gilid ng kanyang higaan, nakatitig sa kanya. May mga pagkakataong gigising siya ng pawisan, humahabol ang hininga, at pakiramdam niya'y totoo ang lahat. "Nay, lagi po akong nananaginip ng kakaiba. Parang may tao sa tabi ko." Bulong niya kay Minda isang umaga. "Anak, baka dala lang ng pagod at kakulanan sa tulog. Huwag mong intindihin," sagot ina. Pilit na inaaliw ang anak kahit siya mismo ay ramdam ang kaba. Si Romy naman, na halos hindi na makauwi dahil sa trabaho, ay hindi masyadong pinapansin ang mga kwento. Pamahiin lang yan, hindi totoo ang mga yan. Ang isip kasi ng mga tao dito, lahat ginagawang kababalaghan. Tigas ng kanyang tinig. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lang lumalalim ang takot ng mga bata sa baryo. Minsan, naglalaro si Alona kasama ang ilang kalaro niya nang biglang magsigawan ang mga ito. "Tingnan nyo! Sa ilalim ng puno, may babae!" Sigaw ng isa, sabay takbo palayo. Napalingon si Alona at sa isang iglap, nakita niya nga ang isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok, nakatayo sa lilim ng puno. Ngunit nang kumurap siya, bigla itong nawala. Nanlamig ang kanyang katawan at mabilis na tumakbo pa uwi. Pagdating sa bahay, agad siyang yumakap sa kanyang ina. "Nay, may nakita akong babae, nakatitig sa akin." "Shh! Huwag mong masyadong isipin, anak. Baka imahinasyon mo lang iyon," pilit na paliwanag ni Minda. Pero sa loob-loob niya, natatakot na rin siya. Ang mga kapitbahay ay lalong naumbinsi na kailangan nilang lumapit sa mga albularyong dumating. Isang gabi, nagsagawa sila ng ritual sa gitna ng kalsada. Nagdala sila ng mga kandila, manok na kinatay at mga dahon na sinunog. Ang usok ay kumalat sa hangin habang nagdarasal sila. "Ayaw nating manatili ang mga masasamang espiritu rito.
Sigaw ng isang albularyo habang pumapalo ng tambol. Si Alona ay nakasilip lang mula sa bintana ng kanilang barong-barong. Ramdam niya ang takot na gumagapang sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit sa lahat ng mga bata, tila ba mas matindi ang bigat na nararamdaman niya. Habang nakahiga siya sa banig, muling bumalik ang mga bangungot. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito basta panaginip. Para bang may malamig na hangin na humahaplos sa kanyang balat. At lalo siyang natakot nang maramdaman niyang parang may humihipo sa kanyang tiyan. "Nanay!" Sigaw niya sabay bangon at takbo sa ina. "Bakit anak? Ano na naman?" Tanong ni Minda habang niniyayakap siya. "Nay, parang may gumagalaw po dito sa tiyan ko." Halos hindi lumalabas ang boses ni Alona, nanginginig sa paba. Natigilan si Minda. Pinisil niya ang tiyan ng anak, ngunit wala siyang nakapa. "Baka kabag lang ito anak, huwag kang mag-alala," bulong niya, pilit na pinapakalma ang bata. Pero sa kanyang mga mata, halata ang pagkataranta. Kinabukasan, ikinwento ni Minda sa mga kapitbahay ang nangyari. At gaya ng inaasahan, lalo lang kumalat ang bulong-bulungan. "Hindi na yan basta kabag. May sumpa na sa lugar na ito," sabi ni Aling Puring, sabay dasal ng orasyon. "Baka isa yan sa mga nilalang na sinasabi ng mga albularyo. Dapat silang lapitan," dagdag pa ng isa. Ngunit hindi kumbinsido si Romy. "Walang masamang espiritu. Ang totoo, marumi ang paligid natin. Baka kung anong sakit lang yan na nakuha sa tubig." Ngunit walang nakikinig sa kanya. Mas nanaig ang takot at pamahiin kaysa sa siyensya. At sa gitna ng kaguluhan at bulong-bulungan, unti-unting napapansin ni Alona na siya ang palaging tinitignan ng lahat. Siya yung bata, siya ang may dala ng sumpa. Narinig niyang bulong ng dalawang kapitbahay habang siya ay naglalakad papunta sa tindahan. Napaiyak siya at dali-daling umuwi. "Nay, bakit po sila ganun? Wala naman akong ginagawa." Yumakap sa kanya si Minda at sinabing, "Walang kasalanan ng anak ko. Hindi ka sumpa. Laban tayo anak." Ngunit sa kabila ng pag-aalo ng kanyang ina, hindi maalis ni Alona ang pangambang baka totoo nga ang sinasabi ng iba, na may kakaiba talaga sa kanya. At habang lumilipas ang mga gabi, mas lumalala ang kanyang nararamdaman. Ang komunidad ay balot na ng takot at walang nakakaalam kung saan magtatapos ang lahat ng ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Unti-unting nasasangkot si Alona sa isang misteryo mas malaki pa kaysa sa lahat ng naranasan niya noon. Mula nang magsimula ang mga bulong-bulungan tungkol sa sumpa at masasamang espiritu, lalong dumilim ang pakiramdam sa baryo. Ang mga bata ay bihira nang makapaglaro sa kalsada dahil pinagbawal na ng mga magulang. Halos lahat ay may takot sa kanilang mga mata at ang bawat kislap ng anino ay nagiging sanhi ng kaba. Para bang may nakaambang panganib na hindi nila makita, ngunit palagi nilang nararamdaman. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Alona, bigla siyang nagising dahil sa matinding kirot sa kanyang tiyan. Parang may maliliit na kamay na kumikilos sa loob nito. Napasigaw siya ng mahina, nanginginig ang mga labi. "Nay! Nay! Ang sakit po ng tiyan ko!" Tawag niya sa kanyang ina. Agad na lumapit si Minda. Dala ang maliit na lampara. Nakita niyang pawis na pawis at namumutla ang anak. "Anak, sige, humiga ka lang. Hahaplusin ko ang tiyan mo." Dahan-dahang hinagod ng ina ang tiyan ni Alona. Ngunit nang gawin niya iyon, nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Parang may kakaibang paggalaw sa loob. Hindi yun basta abag. Hindi rin normal na kirot lamang. Para bang may buhay na kumikilos. "Diyos ko," bulong ni Minda, nanginginig ang kamay. Tumakbo siya palabas at pinawag ang kapitbahay na si Aling Cora, kilala bilang marunong sa hilot. Pagdating ni Aling Cora, sinimulan niyang suriin ang tiyan ni Alona. Inilapat niya ang kamay, pinakinggan at pinagmasdan ng mabuti. Ilang sandali pa, bigla siyang umatras. "Hindi ko kaya, hindi normal ang galaw na ito. Parang hindi tao ang nasa loob." Napaluhod si Minda, hawak ang anak. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ba siya buntis? Bata pa siya?" "Hindi ko alam, pero hindi ito karaniwang sakit. May kakaiba," sagot ni Aling Cora sabay iling. Simula noon, laling lumalim ang takot ng mga tao. Kumalat agad ang balita sa mga kapitbahay na nakita raw ni Aling Cora na may misteryosong gumagalaw sa tiyan ng bata.
Naging sentro ng bulong-bulungan si Alona. Baka nga siya ang pinili ng mga espiritu. Wika ng isa sa tindahan. O baka naman kinulam. Dagdag ng isa pa. Si Alona naman halos hindi na makatulog ng maayos. Sa bawat gabi, nananaginip siya ng aninong lalaki na lumalapit sa kanya, hinahawakan ang kanyang tiyan at bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Sa panaginip na iyon, lagi siyang pilit na gumigising, ngunit para siyang nakapako sa kama. Isang umaga, habang papasok sa eskwela, sinabihan siya ng kaklase niyang si Karen. "Alona, bakit pumupunta ka pa dito? Natatakot ang mga magulang namin. Sabi nila baka mahawakan ni sa sakit mo." Naiyak si Alona, pero hindi siya nagsalita. Tumalikod na lang siya at umuwi. Nang makita siya ng kanyang ina, agad siyang niyakap. "Anak, huwag mong intindihin ang sinasabi nila. Alam ko wala kang kasalanan." Ngunit sa kabila ng mga salita ng ina, ramdam ni Alona na unti-unti siyang iniiwasan ng lahat. Ang dating masayahing bata ay nagiging tahimik at ang mga mata niya ay puno ng pangamba. Dumating pa ang isang gabi na mas matindi ang nangyari. Habang pinapainom ni Minda ng tubig ang anak, bigla itong napahawak sa tiyan at napasigaw ng malakas. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad. Ang mga kapitbahay ay nagsilapit, hawak ang kanilang mga rosaryo at kandila. "Diyos ko, may gumagalaw nga sa loob," sigaw ng isa habang nakasilop sa bintana. Ang mga tao ay nagsimulang magdasal ng malakas, nag-usal ng mga orasyon at panalangin. Ngunit imbes na kumalma, mas lalo lang nanginig si Alona at ang kanyang tiyan ay patuloy na gumagalaw, tila may sariling buhay. "Romy, kailangan na nating gumawa ng paraan," iyak ni Minda sa asawa nang ito ay umuwi kinabukasan. Ngunit nanatiling matigas ang paniniwala ni Romy. "Hindi ako naniniwala sa sumpa. Dapat dalhin natin siya sa ospital. Hindi ito gawa ng espiritu, kundi ng sakit." "Pero Romy, nakita ko mismo. Nararamdaman ko. Hindi ito normal." Sigaw ni Minda, nanginginig pa rin sa takot. "Kung patuloy tayong maniniwala sa pamahiin, mas lalo lang tayong lulubog. Dapat tayong kumilos gamit ang katotohanan." Sagot ni Romy, mariin ang tinig. Ngunit hindi ganoon kadali para kay Minda. Sa bawat gabi na nakikita niyang nahihirapan si Alona, hindi niya alam kung kanino dapat maniwala. Sa siyensya ba? O sa pamahiin na matagal nang pinaniniwalaan ng kanilang komunidad? Habang tumatagal, ang buong baryo ay para nang nasa ilalim ng dilim. Ang mga bata ay hindi na lumalabas ng bahay. Ang mga magulang ay laging may kaba at ang mga albularyo ay patuloy na nag-aalok ng kanilang serbisyo kapalit ng bayad. Ang bawat sulok ng komunidad ay puno ng bulong, dasal at takot. At sa gitna ng lahat ng ito, si Alona ay unti-unti nang nawawalan ng lakas. Ang kanyang katawan ay payat na. Ang kanyang mga mata ay tila laging gising at puno ng pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit niyang kinakapitan ang kamay ng kanyang ina tuwing gabi, humihingi ng lakas. "Nay, tatagal pa po ba ako?" tanong niya, minsang mahina, halos pabulong. "Anak, huwag mong sabihin yan. Lalaban tayo. Hindi ka pababayaan ng Diyos." Sagot ni Minda sabay haplos sa buhok ng bata, habang ang kanyang sariling luha ay dumadaloy ng tahimik. Ang buong baryo ay balot ng pangamba, at ang mga araw ay tila nagiging mas mahaba at mas mabigat. Wala ni isa ang may malinaw na sagot, ngunit malinaw na sa puso ng lahat. May paparating na mas malaki at mas nakakatakot na pagsubok. Isang hating gabi, muling nagising si Alona sa matinding kirot sa tiyan. Hindi na ito basta hapdi o parang tabag lamang. Ngayon ay tila may pumipilipit na kakaibang bagay sa kanyang loob, at nararamdaman niyang parang may buhay na gumagalaw sa kanya. Pawis na pawis siya, nangingunig at halos mawalan ng boses sa sobrang takot. "Nay! Nay, tulungan niyo po ako!" Halos pasigaw niyang tawag. Agad na tumakbo si Minda. Yakap ang anak at hinahaplos ang buhok nito. Ngunit kahit anong yakap ang gawin niya, hindi mapigil ang paggalaw ng tiyan ni Alona. Para itong may sariling isip, paminsan-minsan ay tumataas, parang may pumipiglas mula sa loob. Napasigaw si Minda sa kaba, at kahit si Romy, nakagagaling lang mula sa biyahe ng jeepney, ay natulala. Hindi na normal to.
Hindi na natin kaya ito, nanginginig na wika ni Minda. Dalhin natin siya sa ospital. Sigaw ni Romy. Agad na dinampot ang tsinelas at nagtangkang buhatin ang bata. Ngunit biglang pumiglas si Alona. Ayoko sa ospital. Hindi nila ako maiintindihan. Tulong! Tulong po! May gumagalaw po sa tiyan ko. Patuloy niyang iyak. Paulit-ulit ang sigaw na parabang isang hiyaw na bumibiyak sa katahimikan ng gabi. Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad. Nagising ang mga kapitbahay at nagsilabasan sila. Hawak-hawak ang mga lampara at kandila. Ang iba ay nagro-rosaryo, ang iba ay nagbubulungan. Diyos ko, siya na nga yun, siyang may dala ng sumpa, bulong ng isa. Hindi na natin kayang itago ito, kailangan na itong ipaalam sa mga pulis. Dagdag ng isa pa, dahil sa matinding takot at pag-aalala, nagpasya si Romy na buhatin ang anak at dalhin ito diretso sa istasyon ng pulis na nasa kabilang bayan. Hindi na siya nagdalawang isip, kahit nanginginig siya, buong lakas niyan inakay si Minda at si Alona palabas ng bahay. Habang nasa loob ng jeep, nanginginig pa rin si Alona. Tatay, nanay, baka mamatay na po ako. Baka kainin na ako ng gumagalaw dito sa tiyan ko. Iyak niya, nakahawak sa kanyang tiyan na patuloy na kumikilos na parang may sariling buhay. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Ligtas ka, andito kami ng tatay mo. Pigil luha na sagot ni Minda, habang nakayakap ng mahigpit sa anak. Pagdating nila sa istasyon ng pulis, halos basag ang tinig ni Alona nang sumigaw siya. Tulong! May gumagalaw po sa tiyan ko. Tulong po! Ang mga pulis na nakadudi ay napatigil. Unay inakala nilang isang ordinaryong kaso ng sakit ng tiyan o pag-atake ng nerbiyos lamang. Pero nang lapitan nila si Alona, natigilan sila. Ang tiyan ng bata ay gumagalaw ng hindi normal. Para bang may humahampas mula sa loob. Ano to? Nakikita niyo ba? Gulat na wika ng isa sa mga pulis, sabay umatras. Oo, Diyos ko, para bang may laman na ibang nilalang? Sagot ng isa pang pulis na nanginginig ang kamay. Sinubukan nilang pakalmahin si Alona. Iha, alma ka lang. Huwag kang matakot, tutulungan ka namin. Sabi ng hepe ng istasyon, ngunit halata sa kanyang muka ang pagkabahala. Umupo si Romy sa harap ng mesa, pinapaliwanag ang lahat. Sir, ilang araw na po siyang ganyan. May mga albularyo sa baryo na sinasabing sumpa raw, pero hindi ako naniniwala. Gusto ko lang po ng tulong. Doktor, kahit sino, basta mailigtas ang anak namin. Ngunit hindi lahat ng pulis ay nakinig. May ilan na agad nagbigay ng komento. Baka naman kinulam nga, delikado to. Baka mahawa tayo. Sigaw ng isa, sabay umatras palayo. Nagalit si Minda. Mga pulis kayo, tapos ganyan? Imbes na umulong, tinatakot niyo kami. Napatigil ang lahat. Ngunit sa halip na tumigil ang kaba, mas lalo lang nilang nakita ang nakakatindig balahibong galaw ng tiyan ni Alona. Para bang may kumakadyot mula sa loob. Minsan ay umuumbok na parang may hugis ng kamay. Minsan ay parang maliit na paa. Napaluhod si Minda sa harap ng mga pulis, umiiyak at nagmamakaawa. Pakiusap, anak ko lang ito, wala siyang kasalanan. Tulungan niyo kami. Sa sobrang pagkataranta, isa sa mga pulis ang nagdesisyon. Dalhin natin siya agad sa ospital. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Tumawag ng ambulansya. Habang hinihintay nila ang ambulansya, ang mga tao sa istasyon ay nagtipon. May ilang nagdarasal ng malakas. May ilan naman ang palihim na nagbibideo gamit ang kanilang cellphone. Ang eksena ay parang isang palabas na kinatatakutan at kinahuhumalingan ng lahat. Habang patuloy na umiiyak si Alona, hawak ang tiyan niya, lumapit ang isang babaeng pulis at hinaplos ang kanyang buhok. Iha, huwag kang matakot. Ligtas ka dito. Hindi ka pababayaan. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, ramdam ni Alona na mas lalo siyang nagiging sentro ng atensyon at sa kaibuturan ng kanyang isip. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukilkil. Ano ba talaga ang nasa loob ko? Sa labas ng istasyon, unti-unti na ring nagsidatingan ang mga tao nang kumalat ang balita. Ang sigaw ni Alona ng tulong, may gumagalaw po sa tiyan ko, ay naging usap-usapan ng buong bayan. At sa bawat bulong ng mga tao, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Sapagkat alam niyang simula pa lang ito ng mas nakakatakot na katotohanan. Dumating ang ambulansya matapos ang halos kalahaping oras na paghihintay sa istasyon ng pulis. Nakatulala si Alona, nanginginig,
habang hawak pa rin ang kanyang tiyan. Ang bawat galaw nito ay parabang nagpapaalala sa lahat na hindi ito basta karaniwang sakit. Si Minda ay walang tigil sa pagyakap at pagdarasal, habang si Romy naman ay pilit na pinapakalma ang sarili upang manatiling matatag para sa kanyang pamilya. Pagdating nila sa ospital, agad na inasikaso si Alona ng mga nurse at doktor. Dinala siya sa emergency room at doon sinimulan ang pagsusuri. Ang ina at ama ay naiwan sa labas, nanginginig sa kaba habang nakaupo sa mahabang bangko. Ang mga tao naman na nakasunod mula sa baryo at mga pulis ay nandoon din, tila naghihintay ng isang revelasyon na hindi pa nila nakikita. Lumabas ang isang doktor, si Dr. Santos, at kinausap sina Romy at Minda. Hindi pa malinaw ang sitwasyon. Nakikita namin ang galaw ng tiyan ng bata, pero hindi namin alam ang sanhi. Kailangan naming gawin ang ultrasound para masilip kung ano ang nangyayari sa loob. Tumango si Romy. Gawin niyo na po, Doc, kahit anong kailangan. Basta mailigtas ang anak namin. Ilang sandali pa, isinailalim si Alona sa ultrasound. Habang dumudulas ang malamig na gel at aparato sa kanyang tiyan, halos walang kumikibo sa loob ng silid. Ang nurse ay nakakunot noo. Ang doktor ay nakatitig ng mariin sa monitor. Si Alona ay nakapikit, nanginginig, at humahabol ng hininga. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas sa screen ang isang imahe na ikinabigla ng lahat. Sa loob ng tiyan ni Alona, may gumagalaw na hindi maipaliwanag. Hindi ito ordinaryong anyo ng laman o sakit. Para bang may hugis na kahawig ng kamay at paa, kumikilos sa paraang imposibleng ipaliwanag. Diyos ko, mahina at nabubulol na wika ng nurse. Hindi ito normal. Hindi ito maaaring fetus. Bata pa siya at wala siyang karanasan para maridalang tao. Mariing sabi ni Dr. Santos. Halos hindi makapaniwala sa anyang nakikita. Nabigla si Minda, agad na napahawak sa kanyang dibdib. Anak ko, Diyos ko, anak ko. So Romy naman ay napasuntok sa dingding, pinipigil ang luha. Ano ba talaga to? Sigaw niya. Sabay lingon kay Dr. Santos. Nag-usap ang mga doktor sa gilid. Ang ilan ay nagsasabing posibleng parasitiko, isang kakaibang uri ng bulate o nilalang na lumaki sa loob ng tiyan dahil sa kontaminadong pagkain o tubig. Ngunit may ilan din na nagsabing hindi ito pasok sa siyensya dahil ang kilos ng bagay sa loob ay parang may sariling isip. Lumabas si Dr. Santos at kinausap ang magulang. May nakita kaming gumagalaw sa loob, ngunit hindi namin kayang ipaliwanag ng buo. Kailangan ng mas malalim na pagsusuri. Imposibleng sanggol ang laman niya, pero parang may nabubuong nilalang sa loob. Halos mabingi si Minda sa narinig. Nilalang? Anong ibig niyong sabihin, doktor? Tao ba o hayop? Hindi namin alam. Tanging sagot ng doktor, sabay iling. Sa labas ng ospital, kumalat agad ang balita. Ang mga taong nakisilip ay nagsimulang magpanik. Sabi na nga ba, may sumpa sa bata. Hindi siya normal. Sigaw ng isa. Baka inaalihan na siya ng demonyo. Dagdag nung matandang nakasandal sa poste. Dumagsa ang media nang makarinig ng chismis. Ilang mamamahayag ang nagtangkang pumasok sa ospital. Nagdadala ng kamera at mikropono. Doktor, totoo po bang may kakaibang nilalang sa tiyan ng bata? Totoo po bang hindi ito sakit kundi kababalaghan? Napilitang palayasin sila ng mga gwardya. Ngunit hindi napigilan ang paglaganap ng balita. Sa mismong gabi ring iyon, ipinalabas na sa radyo at telebisyon ang tungkol kay Alona. Ang batang nagsisigaw sa mga pulis ng, "Tulong! May gumagalaw po sa tiyan ko!" Habang nasa loob ng ospital, lalo lamang bumibigat ang sitwasyon. Hindi makatulog si Alona. Paulit-ulit niyang nararamdaman ang kakaibang galaw sa kanyang loob. At minsan ay parang may boses na bumubulong sa kanyang pandinig. Hindi ka nila maliligtas. Akin ka. Napakapit siya sa kamay ng kanyang ina. Nay, may naririnig po akong boses. Sinasabi niyan akin na raw ako. Ano po yun? Halos mapahagulhol si Minda. Huwag mong pakinggan, anak. Wala silang kapangyarihan sa'yo. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Ngunit sa labas ng silid, ramdam ni Romy ang bigat ng lahat. Sa unang pagkakataon, nagsimula na siyang magduda kung tama ba ang kanyang paniniwalang lahat ng ito ay may siyentipikong paliwanag lamang.
Ang mga nakikita niya at ang sigaw ng kanyang anak ay mas malalim kaysa sa anumang sakit na kilala niya. Kinabukasan, nagdaos ng emergency meeting ang mga doktor sa ospital. Ang ilan ay nagpupumilit na kailangang operahan si Alona para tanggalin ang nilalang sa loob. Ang iba naman ay nangangamba na baka mas lalo lang siyang malagay sa panganib. Kung hindi natin gagalawin, baka lumaki pa ito at tuluyang lamunin ang katawan ng bata, mariing sabi ng isang doktor. Pero kung bubuksan natin siya at hindi natin alam ang nasa loob, baka ikamatay niya, sagot naman ng isa. Nasa gitna si Dr. Santos, nakayuko at hawak ang kanyang sentido. Ito ang unang beses kong nakakita ng ganito. Hindi ko alam kung anong desisyon ang tama. Nakatayo sa labas ng pintuan sina Romy at Minda, nakikinig sa usapan ng mga doktor. Niyakap ni Minda ang asawa, luhaan. Romy, anong gagawin natin? Hindi ko na kayang makita ang anak natin na ganyan araw-araw. Pinisil ni Romy ang kamay ng asawa, nanginginig ang boses. Kakayanin natin, pero kailangan natin ang sagot kahit gaano kasakit. At sa mga sandaling iyon, nagsimula nang lumabas ang mga larawan mula sa ultrasound ng tiyan ni Alona. Kumalat ito sa social media at naging laman ng mga balita. Sa bawat komentaryo, mas lalong lumalalim ang takot ng buong bayan. Hindi na lamang ito problema ng isang pamilya, isa na itong misteryo na nagpapayanig sa lahat at sa loob ng ospital na iyon habang nakahiga si Alona at nakapikit. Patuloy na gumagalaw ang kanyang tiyan, tila isang misteryosong nilalang ang pilit na gustong makalaya. Nang kumalat ang balita tungkol sa kalagayan ni Alona, hindi lamang usap-usap ang naganap, kundi naging dahilan din ito para dumating ang iba't ibang uri ng tao na may sari-sariling layunin. Sa halip na makatulong, karamihan sa kanila ay nagsamantala sa sitwasyon. Una sa lahat ay ang pagdating ng mga albularyo at manggagamot na bigla na lamang nagsulputan. Parang kabuting tumubo sa paligid ng ospital ang kanilang presensya. May dalang mga botelya ng langis, dahon-dahon, at mga anting-anting. Lumapit sila kay Minda at Romy na halos mawalan na ng pag-asa sa dami ng problema. Nanay, tatay, wika ng isa, kami lang ang makakapagpagaling sa anak ninyo. Ang nilalang na nasa tiyan niya ay gawa ng kulam. Pero kaya namin tong paalisin kung susunod kayo sa aming ritual. Nagkatinginan sina Romy at Minda. May halong takot at pag-asa sa anilang mga mata. Ngunit ramdam ni Romy na may mali. Magkano naman ang hinihingi nyo? Tanong niya. Hindi nagatubili ang albularyo. Hindi kami nagtatrabaho ng libre. Kailangan naming maghandog ng 3 manok, alak at 50,000 bilang kapalit ng aming serbisyo. Napatulala si Minda. 50,000? Wala nga kaming pambili ng gamot. Saan kami kukuha ng kanyang halaga? Ngunit hindi nagpatinag ang albularyo. Kung ayaw nyo, wag. Pero kapag lumaki pa ang nilalang na yan, baka tuluyan ng lamunin ang katawan ng bata. Lumayo sila, iniwan ang mga magulang na mas lalo pang nalugmok. Habang patuloy ang pagdagsa ng mga albularyo, dumating din ang ilang politiko. Nakabarong, may kasamang photographer at mga tauhan. Nakaayos na parang may campaign sortie, dala ang ngiting puno ng pag-iimbot. Magandang araw po, narinig namin ang nangyari. Huwag kayong mag-alala, kami ang tutulong sa inyo. Wika ng isang konsehal, sabay kuha ng litrato habang nakahawak sa balikat ni Minda. Nagulat si Romy. Tulong? Ano pong ibig yung sabihin? Kami ang magpopondo para sa damutan. Pero sana ay ipakita natin sa media ang ating pagkakaisa. Kailangang malaman ng bayan na ang aming opisina ay handang tumulong sa mga nangangailangan. Paliwanag ng konsehal na halatang mas interesado sa publicity kaysa sa tunay na kalagayan ni Alona. Hindi namin kailangan ng litrato. Anak ko ang kailangan ng tulong, hindi ang imahe ninyo. Sigaw ni Romy, sabay tulak sa kamay ng konsehal. Ngunit kahit ano pang tanggi nila, kumalat pa rin ang mga larawan sa social media. May caption na, konsehal nagbigay ng tulong sa batang may kakaibang sakit. Wala namang ibinigay na pera o gamot, puro salita lamang. Samantala sa mismong ospital, ilang doktor din ang nagsimulang magsamantala. May isang espesyalista na nagsabing handa raw siyang operahan si Alona
kapalit ng malaking halaga. Kung gusto niyo pong alisin ang laman sa tiyan niya, handa akong magsagawa ng operasyon. Pero hindi ito simple. Kailangan niyong magbayad ng 100,000 para sa gamit at proseso. Seryosong pahayag ng doktor. Nanlumo si Minda. Dok, wala po kaming ganong pera. Hindi niyo ba kami kayang tulungan dahil lang sa awa? Umiling ang doktor. Hindi ako makakakilos kung walang pondo. Ganyan talaga ang sistema. Napayuko si Romy. Halos pumutok ang ugat sa kanyang noo. Kung pera lang pala ang dahilan, ibig sabihin ay wala kaming laban. Paano ang mga katulad naming mahirap? Wala bang karapatan ang anak namin na mabuhay? Sa labas naman, patuloy ang pagdagsa ng media. May mga reporter na pilit na nagtatanong kay Alona kahit alam nilang mahina siya. Iha, ano bang nararamdaman mo? Totoo bang may nilalang sa tiyan mo? Tanong ng isang reporter habang pilit na sinasaksak ang mikropono sa harap ng bata. Agad na pinigil ni Minda. Tigilan niyo na to. Anak ko yan. Hindi palabas na pwede niyong gawing balita para kumita. Ngunit hindi na nila mapigilan ang paglaganap ng mga kwento. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang lumalala ang sitwasyon. May mga taong pumupunta sa ospital para lamang manood, parang isang palabas sa entablado. Siya ba yung bata? Yung may gumagalaw daw sa tiyan? Tanong ng isang ginang na dumaan. Sabay silik sa bintana. Oo nga, ang tapang din ng mga magulang. Dinala pa rito. Baka may masamang mangyari sa ospital natin dahil sa kanya. Sagot ng isa. Lalong nadurob ang puso ni Alona. Naririnig niya ang lahat ng bulong. Nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya na para bang isa siyang nilalang na hindi dapat lapitan. Nay, bakit po ganito? Parang lahat sila galit sa akin. Ano bang kasalanan ko? Tanong niya habang umiiyak. Yumakap si Minda, humahagulhol. Wala kang kasalanan anak, hindi ikaw ang problema. Ang mundo ang mali kasi pinagsasamantalahan ka nila. Kahit si Romy, na dati naniniwalang siyensya lamang ang sagot, ay nagsimulang manghina. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Lahat sila ginagamit lang ang sitwasyon natin para sa sarili nilang interes. Ang dating simpleng pamilya na ang anging problema ay ang kahirapan, ay ngayoy napapaligiran ng mga taong gustong kumita mula sa kanilang kalbaryo. Ang albularyo na humihingi ng pera. Ang politikong ginagawang publicity ang anak nila, ang doktor na nagsasamantala at ang mga tao na ginagawang libangan ang kanilang paghihirap. Sila ang naging bagong kontrabida sa kwento ni Alona. At sa gitna ng lahat ng ito, lalong lumalala ang kondisyon ng bata. Mas madalas na niyang nararamdaman ang matinding paggalaw sa kanyang tiyan. Minsan, sa sobrang lakas, halos mapayuko siya at mapatili. Para bang may nilalang na unti-unti nang gustong makawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsasamantala, may apoy na nagsisimulang umusbong sa puso ni Romy at Minda. Isang apoy ng paglaban, sapagkat alam nilang kung hindi sila kikilos, tuluyan ng mapapahamak ang kanilang anak at patuloy na masasakal ng kasinungalingan o kasakiman ang kanilang komunidad. Sa mga susunod na araw, haharapin nila ang mas matitinding pagsubok. Hindi lamang laban sa misteryo ng kalagayan ni Alona, kundi laban din sa mga taong walang awa na ginagamit ang kanilang kalbaryo para sa sariling kapakinabangan. Sa pagdami ng mga taong nakikialam sa kalagayan ni Alona, lalong lumabo ang landas ng pamilya. Sa isang panig ay naroon ang mga albularyo at matatanda ng baryo na patuloy na naniniwala na ang lahat ng nangyayari ay gawa ng sumpa o masamang espiritu. Sa kabilang panig naman ay ang mga doktor at siyentipiko na nagsisikap humanap ng paliwanag gamit ang agham. At sa gitna ng lahat ng ito, si Alona at ang kanyang pamilya ang siyang pinapasan ang bigat ng lahat. Mula sa ospital, dinala si Alona sa isang mas malaking medical facility sa bayan dahil kailangan ng mas masusing pansusuri. Doon ay isinagawa ang mga laboratory test, blood work at mas advanced na ultrasound. Ngunit sa bawat pagsusuri, lalo lamang nalilito ang mga doktor. Ang nakikita nila sa monitor ay tila gumagalaw ng kusa. May anyo at kilos na kahawig ng isang nilalang.
Hindi ito nagiging malinaw kung ito ba ay isang uri ng parasite, bukol o kakaibang sakit na hindi pa nila nararanasan. Dr. Santos, ano po ba talaga ang nakikita natin dito? Tanong ng isa pang doktor. Umiling si Dr. Santos, bakas ang pagod at pangamba sa kanyang mukha. Hindi ko alam. Sa 20 taon ko sa medisina, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Para bang may sariling sistema ang laman na nasa loob ng bata. Samantala, sa labas ng ospital, nagtipon ang mga matatandang naniniwala sa pamahiin. Bitbit nila ang mga kandila, bawang at anting-anting. Habang nagro-rosaryo, patuloy silang nagbubulungan. Hindi na kayang gamutin ng doktor yan. Kulam yan, sumpayan. Ang mga espiritu ang dahilan, mariing wika ni Aling Puring, ang pinakamatanda sa baryo. Nang marinig ni Minda ang mga salitang iyon, hindi niya alam kung saan papanig. Lumapit siya kay Romy. Mahal, paano kung totoo nga ang sinasabi nila? Paano kung hindi na kaya ng siyensya? Paano kung kailangan natin ng dasal at ritual? Pero matigas ang paniniwala ni Romy. Hindi ako papayag. Kung susuko tayo sa pamahiin, mas lalo tayong malulugmok. Nakikita mo namang ginagawa ng mga albularyo. Ginagamit lang nila tayo para sa pera. Hindi ko hahayaang maloko tayo. Ngunit hindi rin nakapagsalita si Minda. Sa kanyang puso ramdam niya ang pagkalito. Ang kanyang anak ay araw-araw na nahihirapan at wala pang tiyak na sagot kung paano siya gagaling. Isang gabi, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa ospital. Naroon ang mga doktor at ilang residente ng baryo. Nagsisigawan ang dalawang panig. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ito gawa ng sakit. Kulam yan. Kailangan ng ritual. Sigaw ng isang matanda. Hindi. Kung pababayaan niyo ang bata at ipapaubaya sa ritual na walang basihan, baka ikamatay niya. Mariing sagot ng isang doktor. Ang gulo ay lalong lumala nang dumating ang media. Kinuhanan ng video ang pagtatalo at kinabukasan ay umere sa telebisyon. Ang headline, bata, biktima ng kulam o ng misteryosing sakit. Komunidad, hati sa paniniwala. Ang pamilya ni Alona ay lalong napasubo. Sa halip na tahimik na gamutin ang kanilang anak, naging laman sila ng balita at ang bawat tao ay may opinyon kung paano sila dapat kumilos. Samantala, si Alona ay nakahiga lamang sa kama, nangingingid at hirap sa bawat paghinga. Nay, bakit po sila nag-aaway? Hindi ba nila naiintindihan na natatakot ako? Mahinang tanong ng bata. Kinaplos ni Minda ang buhok ng anak. Pilit nang umingiti sa kabila ng luha. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka pababayaan. Lalaban tayo. Ngunit sa loob-loob niya, basag na basag ang kanyang puso. Ang bawat sigaw ng kanyang anak ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Dumating pa ang araw na nagpasya ang isang grupo ng matatanda na magtungo sa ospital para pilitin ang pamilya na sumang-ayon sa ritual. Nagdala sila ng mga kandila, mga anting-anting at mga dahon. Pinilit nilang pumasok sa kwarto ni Alona. Patawarin niyo kami, pero hindi namin kayo papayagang patayin ang anak namin sa mga ginagawa niyo. Matapang na wika ni Romy habang humaharang sa pinto. Hindi niyo kami maintindihan. Kung hindi kami kikilos, tuluyan ng mamamatay ang bata. Balik sigaw ng isang matanda. Nagkagulo hanggang sa dumating ang mga pulis at kinailangang pakalmahin ang lahat. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, mas lalong lumalalim ang sugat sa komunidad. Ang iba'y naniniwala sa agham, ang iba'y kumakapit sa pamahiin. Ang kawawang si Alona ay naipit sa gitna, isang inosenteng bata na wala namang ginusto kundi ang mabuhay at makaligtas. Sa gitna ng lahat, nagsimula ring kumilos ang mga makapangyarihan. Ang ilang politiko ay ginamit ang sitwasyon upang magpasikat, habang ang ilang doktor naman ay gustong gawing case study si Alona upang mailatala sa mga medical journal. Isang gabi, lumapit si Romy sa kanyang anak at umupo sa tabi ng kama. Tanak, magpakatatag ka ha. Hindi tayo susuko. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng mga tao. Ang importante, lumaban ka. Tumitig si Alona sa kanyang ama. Tay, lalaban po ako. Gusto ko pa pong mabuhay. Gusto ko pa pong matupad ang pangarap ko. Niyakap siya ni Romy ng mahigpit. Pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Sa likod ng kanyang matapang na mukha, ramdam niyang dahan-dahan na silang inuubos ng sitwasyon. At habang patuloy ang alitan ng siyensya at pamahiin,
Ang oras para kay Alona ay unti-unting nauubos. Ang kanyang katawan ay lalong nanghihina. At ang misteryosong galaw sa kanyang tiyan ay lalong nagibing mas malapas at mas madalas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling buo ang paninindigan ng kanyang pamilya. Hindi nila hahayaang maging laruan lamang ng takot at kasinungalingan ang kanilang anak. Lalaban sila kahit na ang kanilang kalaban ay hindi lamang sakit o sumpa, kundi mismong lipunan na hati sa paniniwala at puno ng panghuhusga. Matapos ang sunod-sunod na kaguluhan sa ospital at sa komunidad, nagpasya ang pamunuan ng ospital na pansamantalang ilayo si Alona mula sa ibang pasyente. Lumipat sila sa isang nakahiwalay na silid upang hindi na siya masyadong pag-usapan o lapitan ng mga taong walang pakialam sa kanyang tunay na kalagayan. Ngunit ang desisyong iyon ay nagbigay kay Alona ng matinding pakiramdam ng pag-iisa. Sa unang gabi sa bagong silid, nakahiga siya habang nakatitig sa malamlam na ilaw na nakasabit sa kisame. Tahimik ang paligid, walang ingay kundi ang mahinang tunog ng aircon at ang tibok ng kanyang sariling puso. Naalala niya ang mga araw na dati ay puno ng tawanan at laro sa kanilang baryo kahit na mahirap ang buhay. Ngayon, para siyang iniwan ng mundo. "Nay," mahinang tawag ni Alona habang naahiga. "Bakit po parang iniiwasan ako ng lahat? Wala na po akong kaibigan. Kahit sa eskwela, ayaw na nila akong lapitan." Hinaplos ni Minda ang buhok ng anak, pilit na pinapakalma ito. "Anak, hindi mo kasalanan kung bakit natatakot sila. Hindi nila naiintindihan ang pinagdadaanan mo. Pero huwag kang mag-alala, nandito lang ako." Ngunit hindi iyon sapat upang mapawi ang lungkot ni Alona. Sa mga susunod na araw, unti-unti siyang naging tahimik. Hindi na siya madalas magsalita at kapag tinatanong ng mga nurse kung kumusta ang pakiramdam niya, ang sagot niya ay pabulong lamang. Minsan, nakikita siyang nakatingin sa labas ng bintana, tila malayo ang iniisip. Sa eskwela, pinatawag si Mrs. Ramos ang kanyang guro. "Ma'am," sabi ng prinsipal, "kailangan muna nating ihinto ang pagpasok ni Alona." Marami sa mga magulang ng kanyang kaklase ang nagrereklamo. Natatakot sila na baka mahawa ang kanilang mga anak. Halos hindi makapaniwala si Mrs. Ramos. "Pero sir, wala namang malinaw na sakit na nakakahawa kay Alona. Hindi makatarungan na alisin siya. Alam kong mahirap, pero kailangan nating sundin ang kagustuhan ng nakararami." Sagot ng prinsipal. Nang dumating si Mrs. Ramos sa ospital upang kausapin si Alona, hindi niya napigilang maluha nang makita ang bata. "Alona, pansamantala ka munang hindi makakapasok. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito." Tumango lang si Alona, pero bakas sa kanyang mukha ang pagkadurog. "Ma'am, gusto ko lang naman mag-aral. Gusto ko lang maging guro. Bakit po parang lahat sila galit sa akin?" Walang naisagot si Mrs. Ramos, kundi isang mahigpit na yakap. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo pang lumubog si Alona sa pakiramdam ng pag-iisa. Ang kanyang mga dating kalaro ay hindi na siya binibisita. Ang mga kapitbahay ay umiwas sa kanyang pamilya. Maging ang mga kamag-anak ay natakot at hindi na pumupunta. Para bang ang buong mundo ay nagsasabing siya ay isang panganib. Isang hapon, dumating si Romy mula sa pamamasada. Pagpasok niya sa silid ng anak, nakita niyang nakatalikod ito, nakadungaw sa bintana. "Anak," mahinang wika ni Romy, "kamusta ka?" "Okay lang po," tugon ni Alona, hindi lumilingon. "Pero tay, minsan po naiisip ko baka totoo yung sinasabi nila. Baka sumpa nga ako." Nabigla si Romy. Lumapit siya at lumuhod sa tabi ng anak, sabay hawak sa balikat nito. "Huwag mong sasabihin yan. Wala kang kasalanan. Hindi ka sumpa. Anak kita at alam kong mabuti kang bata." Hindi mo kailanman ginusto ang nangyayari, pero hindi mapigilan ni Alona ang pagluha. "Kung wala po akong kasalanan, bakit po ako ang pinili? Bakit hindi sila? Bakit ako lang po ang nakakaranas nito?" Si Romy ay napahigpit ng yakap, pero wala rin siyang maisagot, sapagkat kahit siya,
hindi niya alam ang kasagutan. Samantala, lumala rin ang kanyang kalagayan. Mas madalas na nanhihina si Alona. Halos wala nang ganang kumain. Ang kanyang katawan ay pumayat at ang mga mata niya ay laging pagod. Kahit papilit siyang pinapainom ng bitamina at gamot, hindi siya tumataba o nagiging masigla. Minsan, nakita siya ni Minda na nakaupo sa kama, naayakap sa kanyang mga tuhod. "Nay, kung sakali pong mawala ako, huwag niyo po akong kalimutan ha." Halos mabingi si Minda sa narinig. "Huwag mong sasabihin yan, anak. Huwag mong isipin na mawawala ka. Lalaban tayo hanggang dulo. Hindi ka mawawala." Ngunit sa gabi, habang mag-isa si Minda, doon niya ibinubuhos ang lahat ng luha. "Diyos ko, huwag niyo pong unin ang anak ko. Huwag po, sa ospital." Ang ibang pasyente ay nagsimulang magreklamo. "Bakit dito nila dinadala ang batang yan? Delikado siya. Baka pati kami madamay," reklamo ng isang babae. Kahit ang mga nurse ay minsan na ring nagduda kung dapat bang manatili si Alona roon. Ngunit si Dr. Santos, kahit nalilito, ay nanindigang dapat siyang alagaan. Hindi natin alam ang tunay na kondisyon ng bata, pero tungkulin nating protektahan siya, hindi itaboy. Kahit papaano, may mga taong nanatiling kakampi. Ngunit sa dami ng tumalikod at umiwas, mas naramdaman ni Alona ang bigat ng pag-iisa. Ang kanyang murang edad ay pinilit siyang maramdaman ang sakit ng pangungutya, ang bigat ng pagdududa. At ang pait ng pagkahiwalay sa mundong dati ay puno ng pangarap at tawa. At sa kanyang puso, nag-ugat ang isang tanong na hindi niya masagot. May lugar pa ba ako sa mundong ito? O tuluyan na akong itataboy ng lahat? Habang patuloy ang kanyang kalbaryo, si Alona ay natutong kumapit ng mas mahigpit sa kanyang ina at ama. Sila na lamang ang kanyang sandigan, at sila rin ang tanging dahilan kung bakit pinipili pa rin niyang lumaban. Kahit pakiramdam niya'y nag-iisa siya laban sa buong mundo. Lumipas ang ilang linggo mula nang ilayo si Alona sa ibang pasyente. Sa kabila ng mga pagsusuri at pag-iwas ng mga tao, wala pa ring malinaw na kasagutan. Ang mga doktor ay patuloy na nag-aaral ng kanyang kondisyon, habang ang mga albularyo at matatanda ay lalong naninindigan na sumpa ang lahat ng ito. Ngunit sa isang umaga, dumating ang mga resulta ng mas masusing pagsusuri, at iyon ang nagbukas ng masakit na katotohanan. Si Dr. Santos, dala ang makapal na envelope ng mga resulta, ay pumasok sa silid kung saan naroon sina Romy, Minda at si Alona. Mabigat ang kanyang mukha, halatang nahirapan bago magsalita. "Ginoo, ginang, maingat niyang bungad. Lumabas na ang mga resulta. May natagpuan kaming kakaibang organismo sa loob ng tiyan ng bata." Nagulat si Minda. "Organismo? Ano pong ibig niyong sabihin?" "Isang uri ng parasit, isang klase ng bulate na sobrang bihira. Sa medical term, inatawag itong larvae infestation. Pero kakaiba ito dahil lumaki ito ng mas mabilis kaysa sa normal, at tila kumikilos ito na parang may sariling isip," paliwanag ng doktor. Napatakip ng bibig si Minda. Halos mawalan ng hininga. "Diyos ko, akala ko sumpa, pero totoo pala, parasit." Sumapat si Romy, mahigpit ang kamao. "Saan nanggaling yan, doktor? Paano siya nagkaroon ng ganyan?" Huminga ng malalim si Dr. Santos. Ayon sa pagsusuri, ang organismong ito ay karaniwang nakukuha mula sa kontaminadong tubig. Malamang sa maruming ilog o poso kung saan kayo kumukuha ng inumin. Ang lugar ninyo ay matagal nang may problema sa kalinisan. Hindi siya nag-iisa. May ilan pang bata mula sa inyong baryo na dumaranas ng kahalintulad na sintomas. Bagamat hindi kasing lala ng kay Alona, para bang pinagsakluban ng langit at lupa si Romy at Minda. Alam nilang marumi ang tubig sa kanilang baryo, ngunit wala silang ibang mapagkukunan. At ngayon, iyon pala ang dahilan ng lahat ng paghihirap ng kanilang anak. Kung ganun, hindi sumpa ang lahat ng ito. Mahina at puno ng hinanakit na wika ni Romy. Kahirapan, kapabayaan, yan ang tunay na demonyo. Samantala, si Alona na nakikinig lamang ay napaiyak. "Nay, tay, hindi pala ako sumpa." Agad siyang niyakap ng kanyang ina.
Hindi anak, wala kang kasalanan, hindi ka sumpa, biktima ka ng kasinungalingan at kapabayaan. Ngunit ang pagbubunyag na ito ay hindi naging sapat upang gumaan ang loob ng lahat. Sa halip, mas lalo lamang nagkalsa ang komunidad. Nang kumalat ang balitang may parasite sa katawan ng ilang bata, nagsimula ang mga magulang na magalit. Bakit hindi ito natuklasan agad? Ilang taon na tayong umiinom ng tubig mula sa ilog na yan. Sigaw ng isang ina sa barangay meeting. Tama na ang pamahiin, hindi sumpa kundi kapabayaan ng mga opisyal natin. Dagdag ng isa pang magulang. Ang dating bulong-bulungan tungkol sa kulam at espiritu ay napalitan ng galit laban sa lokal na pamahalaan. Lahat ay nagtatanong kung saan napunta ang pondong nakalaan para sa kalinisan ng tubig. Lalo pang nabunyag na ilang opisyal pala ay nagbulsa ng pera imbes na gamitin para sa pagkumpuni ng poso at linisin ang ilog. Samantala, sa ospital, mas pinaiting ang gamutan kay Alona. Pinainom siya ng mga gamot na pampatay ng parasite at pinapainom ng malinis na tubig na binigay ng mga volunteer mula sa ibang bayan. Ngunit hindi naging madali ang proseso. "Doktor, makakaligtas po ba ang anak ko?" tanong ni Minda. Halos lumuha sa bawat salita. "May pag-asa, pero mahaba ang gamutan. Kailangan ng operasyon kung hindi siya tutugon agad sa gamot." "Delikado pa rin," sagot ni Dr. Santos. Sa kabila ng mga paliwanag, si Alona ay unti-unting nanghina. Madalas siyang mawalan ng gana sa pagkain at masakit ang kanyang tiyan. Ngunit kahit ganon, mas gumaan ang kanyang loob nang malaman niyang hindi pala sumpa ang kanyang nararanasan. "Nay, salamat po. Hindi na ako natatakot na sumpa ako. Pero natatakot pa rin po ako na baka hindi ako gumaling." Bulong niya isang gabi. Hinawakan siya ng kanyang ina, mahigpit ang yakap. "Anak, lalaban tayo. Hindi ka mag-isa." Ang buong bayan ay patuloy na nagkakagulo. May mga pamilya ring nagsimulang magdala ng kanilang mga anak sa ospital matapos makaramdam ng kahalintulad na sintomas. Ang ilang bata ay may lagnat, ang iba'y nahihilo, at may ilan ding may maliit na paggalaw sa tiyan. Ang lahat ay natakot at ang dating paniniwala sa pamahiin ay unti-unting napalitan ng katotohanan. Isang nakamamatay na sakit na galing sa maruming tubig. Dumating ang ilang organisasyon ng mga doktor mula sa Maynila upang tumulong. Nagdala sila ng mga gamit, gamot at eksperto para alamin kung paano masusugpo ang mabilis na pagkalat ng parasite. Lalo lamang itong nagpatunay na hindi kababalaghan, kundi kapabayaan ang sanhi ng lahat. Ngunit hindi rito nagtapos ang laban. Ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay pilit na itinatanggi ang kanilang pagkukulang. "Hindi totoo yan. Matagal na naming inayos ang sistema ng tubig," depensa ng kapitan ng barangay. Ngunit may mga dokumentong lumabas na nagpapatunay na ginamit sa ibang proyekto ang perang nakalaan para sa kalinisan. Sa mga balitang lumabas sa telebisyon, nahati ang bayan sa galit at pagkadismaya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Alona, ang batang minsang inakusahan ng sumpa, ay naging simbolo ng katotohanan. Isang buhay na ebidensya na hindi kababalaghan ang tunay na kalaban kundi kahirapan, dumi at tiwaling pamumuno. Sa ospital, habang nakahiga siya at nakapikit, dinig ni Alona ang bulong ng kanyang ama. "Anak, ipapangako ko sa'yo, ilalaban natin to. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat ng bata sa baryo. Hindi na dapat maulit pa ito." Sa pagkakataong iyon, mas lalong tumibay ang kanilang loob. Oo, may sakit pa rin si Alona. At oo, mahaba pa ang gamutan. Ngunit ngayon, malinaw na ang kanilang kalaban. At sa wakas, may pag-asang mababago ang takbo ng kanilang buhay at ng kanilang buong komunidad. Ang balitang hindi simpa kundi parasite mula sa maruming tubig ang dahilan ng sakit ni Alona at ng iba pang bata sa baryo ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Sa halip na takot sa pamahiin, napalitan ito ng matinding galit at pagkadismaya. Ang mga tao na dati ay naniniwala na gawa ng kulam o espiritu ang lahat, ngayon ay nagising sa katotohanan na sila ay biktima ng kapabayaan ng kanilang mga pinuno. Sa isang pagtitipon sa barangay hall, daan-daang residente ang dumalo. Ang mga mukha nila ay puno ng galit,
Hawak ang mga placard na may nakasulat, "Linisin ang tubig, hustisya para sa mga bata at itigil ang katiwalian." Si Romy ang unang tumayo upang magsalita. Hindi na siya ang tahimik na amang dati naniniwala lamang sa siyensya, kundi isa ng galit na magulang na handang lumaban. "Mga kababayan," wika niya, nanginginig ang boses ngunit matatag. "Ilang taon tayong nagtiis sa maruming tubig. Ilang taon tayong umasa sa mga pangakong wala namang katuparan. Ngayon, anak ko at ilan pang bata ang naghihirap dahil sa kapabayaan. Hindi ito gawa ng demonyo o espiritu. Ito ay gawa ng mga taong nagnakaw ng pondo at iniwan tayong magdusa." Nagpalakpaan at nagsigawan ng pagsang-ayon ang mga tao. Tama siya, hindi sumpa, kundi korupsyon. Sumunod na nagsalita ang isang ina na may batang nilalagnat din. "Nakita ko sa papel, may pondo para sa bagong poso at paglilinis ng ilog. Pero hanggang ngayon wala. Nasaan ang pera? Nasaan ang pangakong kaligtasan?" Ang galit ng komunidad ay lalong nagningas. Ang ilang kabataan ay nagboluntaryong gumawa ng investigasyon at nangalap ng ebidensya. May mga dokumentong nakuha mula sa munisipyo na nagpapatunay na nailaan nga ang pera pero nawala sa maling kamay. Habang lumalakas ang boses ng bayan, dumating naman ang ilang doktor mula Maynila at ibang organisasyon ng health workers. Nagtayo sila ng maliit na health camp malapit sa baryo upang gamutin ang mga batang naapektuhan ng parasite. Nagbigay sila ng libreng gamot, malinis na tubig at kaalaman kung paano maiiwasan ang pagkahawa. "Hindi kayo nag-iisa," wika ng isang doktor sa mga magulang. "Tutulungan namin kayo, hindi lang para kay Alona, kundi para sa lahat ng bata rito." Nagpasalamat si Minda, ngunit sa kanyang puso ay naroon pa rin ang pangamba para sa anak. Habang nakikita niyang natutulungan ang iba pang bata, alam niyang mas delikado ang kondisyon ni Alona. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa na hindi na sila nag-iisa sa laban. Samantala, nagpatuloy ang pag-usbong ng pagkakaisa ng bayan. Nanutulungan ang mga residente upang linisin ang paligid, maghuhay ng bagong balon at gumawa ng pansamantalang paraan para sa ligtas na inumin. Ang mga kabataan ay nag-ikot sa bawat bahay, nagbibigay ng impormasyon at abala. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi lahat ay payag. May ilang lider na nagtatangkapang takutin ang mga tao. "Kung itutuloy ninyo ang pagkilos na yan, baka mawalan kayo ng ayuda." Pagbabanta ng isang kagawad na kilalang malapit sa kapitan ng barangay. Ngunit hindi na natakot ang mga tao. Isang matandang lalaki ang sumagot. "Mas natatakot kami na mawala ang aming mga anak kaysa mawalan ng ayuda. Hindi nyo na kami maloloko." Lalo lamang nag-alsa ang komunidad. Nagsagawa sila ng kilos protesta sa harap ng munisipyo. Dala ang mga larawan ng kanilang mga anak na may sakit. Ang sigaw nila ay iisa, hustisya. Sa ospital naramdaman ni Alona ang pagbabago. Bagaman mahina at halos walang lakas, narinig niya ang ingay ng mga tao mula sa labas ng kanyang silid. Ang mga tinig ng pagkakaisa. "Nay, sila po ba yon? Para po ba sa akin?" Mahinang tanong niya. Ngumiti si Minda, luhaan ngunit puno ng pag-asa. "Oo, anak. Para sa'yo at para sa lahat ng bata. Hindi ka na nag-iisa. Buong bayan ang lumalaban kasama natin." Nagkaroon ng maliit na pagpupulong ang mga doktor, pulis at ilang kinatawan ng simbahan. Pinagkasundoan nila na protektahan ang pamilya ni Alona laban sa mga pananakot at bantang natatanggap nila mula sa mga opisyal na sangkot. Nagbigay din ng suporta ang ilang pari at madre. Nag-aalay ng panalangin at tulong pinansyal para sa gamutan ng mga bata. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nagiging malakas ang pagkakaisa ng komunidad. Ang mga dating nag-aaway tungkol sa siyensya at pamahiin ay nagsimulang magkaisa sa iisang layunin: iligtas ang kanilang mga anak at itigil ang korupsyon. Isang gabi, habang nakaupo si Romy sa tabi ng kama ni Alona, mahina niyang binulong sa kanyang anak, "Anak, ang laban na sinimulan mo ay naging laban ng lahat. Ikaw ang naging ilaw ng buong baryo. Dahil sa'yo, nagising sila." Nakangiti si Alona kahit nang hihina.
Tay, gusto ko pong lumaban pa. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kanila rin. Sa sandaling iyon, naging malinaw sa lahat. Ang dating batang tinatawag na sumpa ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. At sa kabila ng kanyang kahinaan, ang kanyang tinig at kalagayan ang siyang nagtulak sa buong bayan upang bumangon at kumilos. Hindi pa tapos ang laban. Marami pang panganib ang kakaharapin nila. Ngunit sa pagkilos ng bayan, nagsimula ng mabago ang ihip ng hangin. Ang dating baryo na balot ng takot at tamahiin ay ngayon ay unti-unti nang natututo na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa at paninindigan. Habang patuloy ang pagkilos ng bayan laban sa katiwalian at habang unti-unti nang nagkakaroon ng pag-asa ang mga tao, nagsimulang kumilos ang mga nasa kapangyarihan upang pigilan ang pag-usbong ng kanilang pagkakaisa. Ang pamilya ni Alona, na dati halos walang nakikialam, ngayon ay naging sentro ng atensyon at target ng mga mapanlinlang na tao na takot mawala ng impluwensya. Isang gabi, habang pauwi si Romy mula sa ospital matapos bumili ng pagkain, may dalawang lalaking nakamotor na biglang sumulpot at hinarang siya. Isa sa kanila ang bumulong ng mariin. Kung ayaw mong madamay ang pamilya mo, tigilan mo na ang kakakalaban sa mga opisyal. Manahimik ka na lang. Nanginig ang tuhod ni Romy ngunit pinilit niyang maging matatag. Hindi niyo ako matatakot. Anak ko ang nakataya rito. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan namin. Ngunit bago pa siya makaalis, sinabihan siya ulit. Minsan, mas mabuti nang mawala ng isang bata kaysa buong pamilya ang mamatay. Pag-uwi niya, halos hindi makapagsalita si Romy. Hinawakan siya ni Minda, baka sa mukha nito ang pangamba. Anong nangyari, mahal? May nagbanta, pero hindi tayo titigil. Kahit anong gawin nila, hindi tayo uurong. Sagot niya, kahit ramdam niyang naninginig pa rin ang kanyang katawan. Samantala, ang mga albularyo na minsan nang nawala ay muling bumalik. Nagalit sila sa pamilya ni Alona dahil nalantad ang kanilang panlilinlang. Pumunta sila sa ospital. Dala ang mga kasamahan. Sinisisi si Alona at ang kanyang pamilya. Kayo ang dahilan kung bakit wala nang naniniwala sa amin. Kayo ang sumira sa kabuhayan namin. Sigaw ng isa sa kanila. Pinigilan sila ng mga gwardiya ng ospital, ngunit hindi natigil ang paninira. Kung hindi kayo lumaban, mabubuhay ang bata. Pero dahil hindi kayo sumunod sa ritual, mas lalo lang siyang mamamatay. Dagdag ng isa, ang mga salitang iyon ay parang lason na pumasok sa isip ni Minda. Sa kabila ng katotohanang alam na nila ang sanhi ng sakit, hindi niya maiwasang hindi kabahan. Paano kung may katotohanan pa rin ang ilan sa sinasabi ng mga ito? Ngunit pinilit niyang alisin sa isip ang takot. Ang anak niya ay hindi sumpa. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Habang tumitindi ang laban, lumala rin ang panguuyam ng ibang tao. May ilang kapitbahay na dati ay nakikisimpatya, ngunit ngayon ay nagsimula ng umiwas muli. Bakit ba siya pa ang naging simbolo? Marami lamang batang may sakit. Baka ginagamit lang ng pamilya nila ang sitwasyon para sumikat, bulong ng isang ginang sa palengke. Narinig ito ni Romy nang minsang bumili ng pagkain at halos sumabog ang kanyang dibdib sa galit. Kung alam niyo lang ang pinagdadaanan ng anak ko, wala kaming pakialam sa pagsikat. Gusto lang naming mabuhay siya. Mariin niyang sagot bago umalis, dala ang mga pinamili. Sa kabilang banda, dumating naman ang ilang NGO at mga abogadong handang tumulong sa kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga taong nasa kapangyarihan. Sinubukan nilang suhulan ang pamilya ni Alona. Isang gabi, may dumating na taong nakabarong. Itbit ang sobre. Ito ang alok namin. Kung tatanggapin niyo ito at tiigil na kayo sa laban, mababayaran ang lahat ng gastusin ng inyong anak. Wala na kayong problemahin. Nagulat si Minda. Halos matukso siyang tanggapin dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, kinuha ni Romy ang sobre at isinampal sa mesa. Hindi na bibili ang anak ko. Hindi namin ipagpapalit ang buhay niya sa pera ninyo. Tumalikod ang lalaki. Malamig ang tingin. Kung ganon, maghanda kayo. Mas malaki ang mawawala sa inyo. Habang lumalalim ang gabi, hindi nakatulog si Minda. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Alona. Hawak ang kamay ng anak. Anak, sana lumakas ka na. Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang kumakalaban sa atin. Pero para sa'yo,
kakayanin namin. Nagmulat si Alona, mahina ang boses. Nay, huwag kayong susuko. Gusto ko pang lumaban. Sa mamasalitang iyon, nagkaroon ng lakas si Minda. Kahit pinapaligiran sila ng pananakot at panguuyam, hindi siya susuko. Samantala sa baryo, lalong nagkakaisa ang mga magulang. Ngunit kasabay nito, dumami rin ang mga kalaban. Ang mga opisyal na nahaharap sa kaso ay ginamit ang kanilang kapangyarihan upang takutin ang mga tao. May mga barangay tanod na iniutos na pagbawalan ang mga kilos protesta. May mga nagkakalat ng maling impormasyon, sinasabing wala raw katibayan na parasite ang sanhi ng sakit. Ngunit hindi na basta natitinag ang komunidad. Sa bawat pananakot, mas lumalakas ang kanilang sigaw. Sa bawat pagsisinungaling, mas tumitibay ang kanilang paninindigan. At sa gitna ng lahat, si Alona, ang batang minsang tinawag na sumpa, ay nanatiling inspirasyon. Kahit nang hihina, kahit puno ng sakit, ang kanyang tapang ay nagbibigay ng lakas sa kanyang pamilya at sa buong bayan. Ngunit malinaw sa lahat, hindi pa tapos ang laban. Mas lalo pang titindi ang unos bago tuluyang nasilayan ang liwanag ng hustisya. At sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang bagong kontra, mga taong handang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, kahit buhay na mga bata pa ang kapalit. Matapos ang mga bantang natanggap ng pamilya ni Alona at ang patuloy na paninira sa kanila ng mga tiwaling opisyal, nagpasya ang komunidad na hindi na sila mananahimik. Sa tulong ng mga NGO at ilang abogadong voluntaryo, nagsampa sila ng kaso laban sa mga lokal na pinuno na nagnakaw ng pondong nakalaan para sa kalinisan ng tubig. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol kay Alona. Ito ay laban na ng buong baryo para sa karapatan nilang mabuhay ng ligtas at may dignidad. Nagsimula ang unang araw ng paglilitis sa korte. Ang gusali ay puno ng tao, mula sa mga residente ng baryo, mga media, hanggang sa mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon. Ang pangalan ni Alona ang paulit-ulit na nababanggit sa bawat pahayagan at balita. Sa murang edad, naging simbolo siya ng pakikibaka laban sa kawalang katarungan. Bago sila pumasok sa loob ng korte, lumapit si Minda kay Alona na nakaupo sa wheelchair. Mahina pa rin ang bata, ngunit determinado ang kanyang mga mata. Anak, handa ka na ba? Hindi madali ang araw na ito. Maraming tao ang makakarinig sa'yo. Tumango si Alona, pinipigilan ang kaba. Nay, gusto ko pong magsalita. Gusto kong malaman nilang wala akong kasalanan. Gusto kong ipagtanggol ang mga bata na katulad ko. Sa loob ng korte, nagsimula ang paglilitis. Ang abogadong kumakatawan sa komunidad ay matapang na nagsalita. Kagalang-galang na hukom, ang kasong ito ay patunay ng matinding kapabayaan at katiwalian. Ang pondong nakalaan para sa kalinisan ng tubig ay nawala. At dahil dito, maraming bata ang nagkasakit at nagdusa. Isa na rito ang batang si Alona na sa murang edad ay kailangang tiisin ang sakit at pangungutya dahil sa maling gawa ng mga nasa kapangyarihan. Umupo si Romy sa likod, hawak ang kamay ni Minda habang pinagmamasdan ang bawat pangyayari. Ang mga akusado, ilang kilalang opisyal ng bayan, ay nakaupo sa kabilang panig. May mga abogado ring matitinik na handang ipagtanggol sila. Walang katibayan na kami ang may sala, mariing pahayag ng isa sa mga abogado ng depensa. Ang sakit ng mga bata ay maaring dulot ng iba pang sanhi. Hindi natin maaring sisihin agad ang aming kliyente. Ngunit agad na naglatag ng ebidensya ang panig ni Romy. Ipinakita ang mga dokumento ng pondo, ang mga resibong huwad, at ang mga larawan ng ilog na hindi man lang naayos sa loob ng maraming taon. Tumestigo rin ang ilang dating empleyado ng munisipyo na naglakas loob isiwalat ang katiwalian. Dumating ang oras na tinawag si Alona upang tumestigo. Buong korte ay natahimik ang makita ang isang payat at mahina ngunit matapang na batang babae na inihatid ng kanyang ina sa harapan. Alona, malumanay na tanong ng hukom, handa ka bang magsalita sa ilalim ng panunumpa? Opo, handa po ako, sagot ni Alona. Mahina ang tinig, ngunit buo ang loob. Nagsimula siyang magsalita. Ako po si Alona, bata lang po ako pero matagal na akong nahihirapan.
Lagi pong sumasakit ang tiyan ko at nararamdaman kong may gumagalaw sa loob. Sabi ng mga tao, sumpa daw ako, pero sabi ng mga doktor, may parasit po akong nakuha sa tubig na iniinom namin. Gusto ko pong gumaling, pero higit sa lahat, ayokong maranasan pa ng ibang bata ang naranasan ko. Naiyak si Minda habang pinapakinggan ng anak. Ang mga tao sa loob ng korte ay tahimik, marami ang napapaluha. Kahit ang ilang matitigas na opisyal ay hindi maitago ang pagkabigla sa tapang ng bata. Nagpatuloy si Alona. Hindi ko po kasalanan ang nangyari sa akin, pero may mga tao pong dapat sana'y nag-ingat para sa amin. Dapat po ay inalagaan nila ang tubig at kapaligiran namin, pero hindi nila ginawa. Kaya po maraming bata ang nagkasakit. Sana po bigyan niyo kami ng hustisya. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimula ang bulungan sa loob ng korte. Ang ilang mamamahayag ay agad na nagsulat ng balita, habang ang ilan ay nagbigay ng palakpakan bilang pagpupugay sa tapang ng isang bata. Sa cross-examination, sinubukan ng abogado ng depensa na ipahiya si Alona. Hindi ba't bata ka lang? Paano mo malalaman na ang tubig ang sanhi ng sakit mo? Ngunit mabilis na sumagot si Alona. Kasi po, pare-pareho kami ng sakit ng mga kalaro ko at lahat kami iisang tubig ang iniinom. Walang naisalbing sagot ang abogado. Paglabas nila ng korte matapos ang unang araw ng paglilitis, sinalubong sila ng mga tao sa labas. May mga plakar, may mga sumisigaw ng hustisya para kay Alona at linisin ng tubig panagutin ang magnanakaw. Niyakap ni Minda ang anak habang si Romy ay nakatayo sa tabi nila, puno ng determinasyon. Anak, ang tapang mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong bayan. Hindi kami titigil hanggat makamit natin ang hustisya. Ngunit alam nilang mahaba pa ang laban. Ang mga tiwaling opisyal ay hindi basta-basta bibigay. May mga balitang may planong suhulan ang ilang saksi at may mga ulat ng pananakot sa mga pamilya ng ibang bata. Ngunit ngayon, mas malakas na ang kanilang posisyon. Ang tinig ni Alona ay naririnig na ng buong bayan at hindi na ito kayang patahimikin ninyo man. Sa paglipas ng mga araw ng paglilitis, mas lalo pang lumalatas ang pagkakaisa ng komunidad. Ang bawat salita ni Alona sa korte ay naging inspirasyon hindi lang sa kanilang baryo kundi maging sa mga karatig bayan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng liwanag ang madilim na laban nila. Isang pag-asang dala ng tapang ng isang batang minsang tinawag na sumpa, ngunit ngayon ay kinikilalang boses ng katotohanan. Habang nagpapatuloy ang paglilitis sa korte, lalong lumalaki ang tensyon sa buong baryo. Ang bawat araw ay tila isang bagong pagsubok, hindi lamang para kina Romy at Minda, kundi higit sa lahat para kay Alona. Ang kanyang katawan ay patuloy na nanghihina. At sa kabila ng paggamot na ibinibigay ng mga doktor, hindi agad nakikita ang inaasahang ginhawa. Ang laban nila para sa hustisya ay sinabayan pa ng laban para sa kanyang kaligtasan. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Alona, nakaupo sa gilid ng kama si Minda, tahimik na umiiyak. Lumapit si Romy at umupo sa tabi niya. Mahal, mahinang wika ni Romy. Hindi ka ba napapagod? Halos araw-araw tayong nakikipaglaban sa korte. Tapos dito pa sa ospital, para bang wala ng katapusan. Pinahid ni Minda ang kanyang luha. Napapagod ako, Romy. Pero kapag tinitingnan ko si Alona, nararamdaman kong hindi ko siya pwedeng iwan. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kahit mahirap, lalaban pa rin tayo. Sa sumunod na araw, dumating si Father Antonio, ang pari ng kanilang baryo. Lumapit siya kay Alona at tinawakan ng kanyang kamay. Anak, ang lahat ng ito ay hindi madali. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ang Diyos, nandito ang pamilya mo, at nandito ang buong komunidad na naniniwala sa iyo. Padre, mahina ngunit malinaw ang tanong ni Alona. Bakit po hinahayaan ng Diyos na mangyari sa akin ito? Bata lang po ako, pero ang dami ko ng sakit na nararamdaman. Minsan po, gusto ko ng sumuko. Nagkibit balikat si Father Antonio, pinipilit ipakita ang tapang. Hindi ko alam ang lahat ng dahilan, Alona. Pero naniniwala ako na may layunin ang Diyos sa'yo. Baka ang hirap na ito ay para maging boses ka ng iba, para ipakita na kahit maliit, kahit mahina, may halaga at may kapangyarihan pa rin.
Napatitig si Alona kay Father Antonio at kahit may luha sa kanyang mata, bahagya siyang ngumiti. Kung ganun po, hindi ako susuko. Gusto ko pong upaglaban ng ibang bata. Sa mga sumunod na linggo, hindi lamang korte ang kanilang pinuntahan. May mga imbitasyon si Alona mula sa iba't ibang simbahan at organisasyon na magbahagi ng kanyang kwento. Sa bawat pagkakataon, kahit mahina, pilit siyang nagsasalita. Hindi po ako sumpa, wika niya sa harap ng maraming tao. Isa lang po akong bata na nagkasakit dahil sa maruming tubig. Pero ngayon, hindi ko po hayaan na mangyari pa ito sa iba. Maraming nakikinig ang napaluha. Ang kanyang simpleng salita ay tumagos sa puso ng lahat. Maging ang mga paong dati ay naniniwala sa pamahiin ay nagsimulang maniwala sa agham at sa pangangailangan ng pagbabago. Ngunit habang tumitibay ang kanyang tinig sa komunidad, mas lalong tumindi ang pagsubok sa kanyang katawan. Dumating ang isang gabi na bigla siyang nilagnat ng mataas. Nagmadaling tumawag ng doktor si Minda. "Dok, tulungan niyo po ang anak ko. Ang init niya." Sigaw niya habang nanginginig. Mabilis na kumilos ang mga nurse at doktor, tinurukan si Alona ng gamot at isinailalim sa masusing pagsusuri. Ngunit malinaw ang sinabi ni Dr. Santos. Kailangan nating maging handa. Mahina na ang resistensya ni Alona. Kahit maliit na impeksyon, delikado para sa kanya. Halos mawalan ng ulirat si Minda. Yumakap siya kay Romy at doon siya tuluyang umiyak ng malakas. "Romy, baka mawala na ang anak natin." Pinisil ni Romy ang balikat ng kanyang asawa. Pilit na pinapakalma ito. "Hindi, Minda. Lalaban siya. Lalaban tayo. Hindi tayo susuko." Nang magmulat muli si Alona kinabukasan, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakabantay sa kanya. Pagod na pagod ngunit ising pa rin. "Nay," mahinang sambit niya. "Pasensya na po kung nahihirapan kayo dahil sa akin." "Anak, huwag mong sasabihin yan," sagot ni Minda. "Luhaan, ikaw ang dahilan kung bakit lumalaban kami. Ikaw ang dahilan kung bakit buo pa kami." Sa kabila ng panghihina ni Alona, mas lalong tumibay ang pananampalataya ng pamilya. Halos gabi-gabi silang nagdarasal, hindi lamang para sa kanyang paggaling, kundi para na rin sa tagumpay ng kanilang laban sa korte. Ang kanilang maliit na pananalig ay naging malaking ilaw na nagbibigay ng pag-asa sa iba pang pamilya. Ngunit hindi lamang ang kanilang pamilya ang sinubok. Ang buong baryo ay humarap din sa matinding panguuyam at pananakot mula sa mga taong nasa kapangyarihan. May mga bahay na tinapunan ng bato, may mga tindahan na sinadyang sirain. Ngunit imbes na matakot, mas lalo lamang nagkaisa ang mga tao. Sa isang pagtitipon sa simbahan, pinangunahan ni Father Antonio ang panalangin. Doon, sabay-sabay silang nanikluhod, humihingi ng lakas at gabay. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumayo si Alona mula sa kanyang upuan at bagamat nanginginig, nagsalita siya. "Hindi po tayo pwedeng sumuko. Kahit mahirap, kahit masakit, dapat tayong lumaban. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat ng bata sa baryo." Nagpalakpakan ang lahat. At marami ang lumapit upang yakapin si Alona. Sa murang edad, naging haligi siya ng pananampalataya at lakas para sa buong komunidad. At mula sa gabing iyon, mas naging malinaw sa lahat. Ang laban nila ay hindi lamang laban para sa hustisya, kundi laban din para sa pananampalataya at pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok, natutunan nilang kumapit, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay ng lakas upang patuloy na lumaban. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang pagbasa ng hatol sa korte laban sa mga tiwaling opisyal na dahilan ng paghihirap ng baryo. Maagang gumising sina Romy at Minda, kahit halos walang tulog dahil sa kaba at pag-aalala. Kasama nila si Alona, na naka-wheelchair pa rin, mahina pero determinado. "Nay, Tay, gusto ko pong marinig ang hatol. Kahit anong mangyari, gusto ko pong nandun ako," mahinang sabi niya. Pagdating nila sa korte, dinumog sila ng media at ng mga taong sumusuporta. Hawak ng mga tao ang mga plakard na may nakasulat na "Hustisya para sa mga bata" at "Panagutin ang magnanakaw." Habang papasok sila, maririnig ang bulungan at dasal ng mga tao para sa kanila. Sa loob ng husgado, punong-puno ng tensyon.
Naroon ang mga akusadong opisyal na nakaupo, bakas ang kaba sa kanilang mukha. Ang kanilang mga abogado ay patuloy na nag-uusap, pilit naghahanap ng butas upang makalusot. Sa kabilang panig, naroon ang mga abogado ng komunidad, handa at matatag. Tumayo ang hukom at agad na nagsimula ang lahat. Ngayong araw, ibababa natin ang hatol sa kasong isinampa laban sa mga opisyal na nasangkot sa katiwalian at kapabayaan sa kalinisan ng tubig na naging dahilan ng pagkakasakit ng maraming bata kabilang na si Alona. Tahimik ang lahat. Ang bawat segundo ay parang oras sa haba. Ang puso ni Romy at Minda ay tila lumulundag sa kaba, habang si Alona ay nakahawak sa kamay ng kanyang ina, nanginginig. Unang binasa ang mga ebidensya, mga pekeng resibo, estimonya ng mga dating empleyado at resulta ng pagsusuri sa tubig. Lahat ay malinaw na nagpatunay ng korupsyon at kapabayaan. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at sa tiwala ng taong bayan, wika ng hukom. Dahil dito ang mga akusado ay nahahatulan ng pagkakakulong at pagtanggal sa kanilang mga posisyon. Biglang umugong ang loob ng korte. Ang mga tao ay nagpalakpakan, may ilan pang napaluha. Si Minda ay napahagulgol, niyakap ng mahigpit si Alona. Anak, narinig mo ba? Nanalo tayo? Si Romy, bagamat pinitigilan ng emosyon, ay napaluha rin. Ito ang hustisya na matagal nating hinintay. Hindi na mawawalan ng saysay ang lahat ng sakripisyo. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang mga akusado ay nagwala. Ang ilan ay nagsisigaw na sila raw ay biktima lamang ng politika. Hindi kami magnanakaw. Ito'y paninira lamang. Sigaw ng isa. Ngunit hindi na sila pinakinggan. Ang hatol ay malinaw. At ang bayan ay nagdiwang. Paglabas ng pamilya sa korte, sinalubong sila ng napakaraming tao. May mga taong lumapit kay Alona, hawak ang kanyang kamay, at nagsabing, "Salamat anak, dahil sa tapang mo, nabising ang lahat." Ngunit sa kabila ng tagumpay, ramdam pa rin nila ang bigat ng laban. Hindi agad magbabago ang lahat sa isang araw. Kailangan pa rin nilang ipaglaban ang tunay na pagbabago sa kanilang komunidad. Ngunit ang araw na yun ay simula ng bagong kabanata, isang pag-asa na may hustisya at may liwanag na naghihintay. Sa huling bahagi ng araw, habang pauwi sila, tumingin si Alona sa kanyang mga magulang. "Nay, tay, hindi po ako sumpa. Isa po akong boses ng mga bata." Miyakap siya ng kanyang mga magulang ng mahigpit. "Oo anak," sagot ni Romy. "Ikaw ang naging liwanag ng buong baryo. At ngayon, tuluyan na nating binuksan ang pintuan ng pagbabago." Matapos ang makasaysayang hatol sa korte laban sa mga tiwaling opisyal, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao sa kanilang kakayahan bilang isang nagkakaisang komunidad. Ang balitang ito ay naging tampok sa pambansang telebisyon at pahayagan, at maraming organisasyon ang nagbigay ng tulong. Para sa mga taga-baryo, iyon ang simula ng isang bagong pag-asa. Isang linggo matapos ang desisyon, nagtungo ang mga engineer at health workers mula sa Department of Health at Department of Public Works. Sinimulan nilang ayusin ang sirang linya ng tubig at naglatag ng plano para sa mas malinis na sistema. Nagsagawa rin ng seminar tungkol sa kalusugan at kalinisan para maturuan ang mga residente. Ang dating ilog na puno ng basura ay unti-unti nang nilinis ng mga voluntaryo, kasama ang mga kabataan na nagsama-sama para magbigay ng oras at lakas. "Nay, ang dami pong nagtutulong-tulong," tuwang-tuwang sabi ni Alona habang nakadungaw sa bintana ng ospital. "Dati po puro takot at sigawan ang naririnig ko, pero ngayon may pag-asa na." Ngumiti si Minda, hinahaplos ang buhok ng anak. "Oo anak, lahat ito'y dahil sa tapang mo. Ikaw ang nagbigay ng lakas para bumangon ang lahat." Habang inaayos ang mga pasilidad, nagtayo rin ang bagong health center sa baryo. Ang dating kulang sa gamit at halos walang doktor ay napalitan ng maayos na gusali na may sapat na gamot at modernong kagamitan. Nagbigay din ang ilang NGO ng libreng check-up at gamot para sa mga batang naapektuhan ng parasite. Sa muling pagbubukas ng eskwela, isa sa pinakamasayang araw ay nang bumalik si Alona.
Bagamat mahina pa at naka-wheelchair, sinalubong siya ng mga kaklase at guro ng may palakpakan at yakap. Ang dati niyang mga kaibigang umiwas sa kanya ay isa-isang lumapit. "Alona, pasensya ka na," sabi ng kanyang kaklase na si Jenny Luhaan. "Natakot lang talaga kami noon. Pero ngayon, proud kami sa'yo. Ang tapang mo." Mumiti si Alona at sagot niya, "Wala yon. Ang mahalaga, magkasama tayo ulit. Sana lahat tayo matuto sa nangyari." Sa klase, pinatayo siya ng guro nilang si Mrs. Ramos upang magsalita. "Mga bata, wika nito. Si Alona ay hindi lamang kaklase ninyo, kundi simbolo ng tapang. Naway tularan natin siya sa pagiging matatag sa gitna ng pagsubok." Tumayo si Alona kahit nanginginig ang boses. "Gusto ko lang kong sabihin na huwag kayong matakot sa totoo. Minsan po, mas madaling maniwala sa pamahiin. Pero natutunan ko na mas mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan. Hindi po ako sumpa. Isa lang po akong bata na gustong mag-aral at mangarap." Nagpalakpakan ang buong klase. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam ng pangungutya, kundi ng pagmamahal at respeto. Samantala, ang komunidad ay nagkaroon ng malalaking pagbabago. Ang mga tao ay mas naging disiplinado sa pagtatapon ng basura, natutong magpakulo ng tubig bago inumin, at mas naging aktibo sa mga barangay meeting. Ang dating baryo na kilala sa takot at pamahiin ay naging halimbawa ng bayan na nagising at lumaban. Maging ang mga kabataan ay nagkaroon ng inspirasyon. Marami sa kanila ang nagsimulang mangaap na maging doktor, guro at engineer upang makatulong sa kanilang lugar. May mga organisasyon ding nagbigay ng scholarship para sa mga batang gustong mag-aral. At isa sa mga napili ay si Alona. Isang gabi, habang nasa bahay, nagtipon-tipon ang pamilya. Umupo si Romy sa harap ng hapag-kainan, hawak ang isang sulat. "Minda, Alona, may magandang balita. May scholarship na binigay para kay Alona. Libre ang kanyang pag-aral hanggang kolehiyo." Naluha si Minda, agad na niyakap ang anak. "Anak, narinig mo ba yon? Magpapatuloy ang pangarap mo." "Talaga po, tay?" sagot ni Alona. Bakas ang tuwa sa kanyang mukha. "Magiging guro na po ako balang araw." "Oo anak," wika ni Romy. "At hindi lang iyon, isa kang magiging inspirasyon sa mas maraming bata." Habang papalapit ang gabi, lumabas si Alona sa kanilang maliit na bakuran, nakapingala sa mga bituin. Sa kanyang isip, bumalik ang alaala ng gabi kung kailan siya sumigaw ng tulong sa mga pulis at ang lahat ng takot na kanyang naranasan. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang kanyang pakiramdam. "Salamat Diyos ko," bulong niya. "Dati iniisip kong sumpa ako, pero ngayon alam kong may dahilan ang lahat. Ginawa niyo akong boses para sa iba." At doon, unti-unting naramdaman ng komunidad ang liwanag ng pagbabago. Hindi man madaling nakamit ang hustisya at pag-asa, pinatunayan nila na sa pagkakaisa at katatagan, walang imposibleng laban. Si Alona, na minsang ipinuring na sumpa, ngayon ay naging simbolo ng muling pagbangon at bagong pag-asa ng kanilang bayan. Matapos ang lahat ng unos na pinagdaanan ng kanilang pamilya at komunidad, unti-unti nang lumiliwanag ang kinabukasan ni Alona. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan at mga taon ng hirap, nagsimula na siyang bumuti dahil sa tuloy-tuloy na gamutan at malinis na tubig na ngayon ay naipapatupad sa kanilang baryo. Isang umaga, sa ospital kung saan siya matagal na nanatili, dumating si Dr. Santos dala ang resulta ng pinakahuling pagsusuri. "Alona," mumiti siya habang nakapingin sa mag-anak. "May magandang balita. Unti-unti nang nawawala ang mga bakas ng parasite sa katawan mo. Nakakabawi na ang katawan mo." Napaluha si Minda at niyakap ng mahigpit ang anak. "Salamat sa Diyos. Anak, gagaling ka na." Ngumiti rin si Romy, bakas ang tuwa sa kanyang muka. "Kita mo anak, sinabi ko sa iyo, lalaban tayo hanggang dulo." Si Alona, bagamat mahina pa, ay nakangiti rin. "Nay, tay, kaya ko na pong tumayo. Gusto ko pong muling pumasok sa eskwela." At iyon na ang nangyari. Nang bumalik siya sa kanilang paaralan, sinalubong siya ng kanyang mga kaklase at guro ng may galak. Hindi na siya tinitingnan bilang sumpa, kundi bilang inspirasyon. Ang dati niyang kaba ay napalitan ng saya, lalo na nang lumapit si Jenny at iba pa niyang mga kaibigan. "Alona, ang tapang mo. Salamat dahil hindi ka sumuko," sabi nila habang sabay-sabay siyang niyakap.
Ang mga guro naman ay nagbigay ng espesyal na pagkilala kay Alona sa flag ceremony. Mga bata, wika ni Mrs. Ramos, si Alona ay patunay na kahit gaano kahirap ang laban basta't may tapang at pananampalataya, may pag-asa. Isa siyang ehemplo ng lakas at determinasyon. Simula noon, naging masigasig si Alona sa kanyang pag-aaral. Araw-araw, kahit mahirap pa rin minsan ang kanyang katawan, pilit siyang nag-aaral at nagsusulat. Pinangarap niyang maging guro at sa bawat pahina ng kanyang notebook, naroon ang kanyang determinasyon. Dumating din ang isang araw na pinatawag siya sa opisina ng principal. Kasama ang isang grupo mula sa isang foundation. Alona, wika ng principal. Dahil sa iyong tapang at inspirasyon, napili ka nilang bigyan ng scholarship para sa iyong pag-aaral hanggang kolehiyo. Nanlaki ang mata ni Alona, halos hindi makapaniwala. Totoo po ba ito? Oo anak, sagot ng kinatawan ng foundation. Naniniwala kami na kaya mong maging huwaran ng iba pang kabataan. At gusto naming tulungan ka na maabot ang iyong pangarap. Napaluha si Minda at Romy sa galak. Anak, ito na ang sagot sa ating mga dasal, wika ni Romy. Hindi nagtagal, lumaganap ang balitang ito sa buong baryo. Mas lalo pang hinangaan ng mga tao si Alona. Ang mga bata ay nagsimulang magsabi, gusto ko ring maging katulad ni Alona. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Kahit may scholarship, hindi pa rin madali ang pagpasok ni Alona sa araw-araw. May mga pagkakataong bumabalik ang kanyang panghihina at may mga araw na kailangan niyang magpahinga. Ngunit hindi siya nagpatalo. Isang gabi, habang nag-aaral sa kanilang maliit na mesa, lumapit si Minda. Anak, huwag mong pesahin ang sarili mo. Baka mapagod ka. Ngumiti si Alona. Nay, hindi po ako napapagod. Kapag iniisip ko po kung paano ako halos sumuko noon, naiisip ko ring mas sayang kung hindi ko itutuloy ngayon. Gusto ko pong maging guro para matulungan ang ibang bata. Sa mga sumunod na buwan, naging mas aktibo rin si Alona sa mga gawain ng kanilang baryo. Nagsalita siya sa mga pagtitipon, nagkwento tungkol sa kanyang pinagdaanan, at nagbigay inspirasyon sa ibang kabataan na huwag sumuko kahit gaano kahirap ang buhay. Hindi tayo sumpa, hindi tayo dapat matakot. Madalas niyang sinasabi, may kakayahan tayong baguhin ang ating kinabukasan. Sa bawat salitang iyon, mas lalong tumitibay ang tiwala ng mga tao sa kanilang sarili at sa isa't isa. Ang baryo na dati ay puno ng takot at pamahiin ay unti-unti nang napapalitan ng kaalaman, disiplina at pangarap. At sa puso ni Alona, alam niyang ang bagong pag-asa ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng batang minsang nawalan ng boses. Siya ay naging sagisag ng pagbabago, at ang kanyang tapang ay nagsilbing ilaw na nagbigay ng direksyon sa buong komunidad. Sa huli, habang nakaupo sa kanilang bakuran at nakatingin sa mga bituin, muling nagdasal si Alona. Salamat Diyos ko dahil binigyan niyo po ako ng panibagong pagkakataon. Hindi ko po sasayangin ito at sa ilalim ng mga bituin, daman niya na ang dating sigaw ng takot ay tuluyan nang napalitan ng tinig ng pag-asa. Isang tinig na magdadala sa kanya patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Lumipas ang mga taon, at ang batang minsang itinuring na sumpa ay naging ganap na huwaran ng pag-asa sa kanilang komunidad. Si Alona, na noon ay halos mawalan ng buhay dahil sa parasite na dulot ng maruming tubig, ay ngayon ay masigla at nakatapos ng kanyang pag-aaral. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang personal na laban, kundi naging simbolo ng pagbabago para sa kanilang baryo at sa mas malawak na lipunan. Naging guro si Alona sa parehong paaralan kung saan siya minsang itinakwil at kinatatakutan. Sa unang araw niya bilang guro, tumayo siya sa harap ng kanyang mga estudyante. Hawak ang pisara at chalk at nagsimulang magturo. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kasiyahan. Mga bata, aniya, hindi mahalaga kung gaano kahirap ang buhay na mayroon tayo ngayon. Ang mahalaga ay kung paano tayo babangon at gagamitin ang ating kaalaman para baguhin ang ating kinabukasan. Ang mga estudyante ay nakinig ng mabuti. Marami sa kanila ang alam ang kanyang kwento
At dahil dito, mas naging makabuluhan ang bawat salitang kanyang binibitawan. Hindi lamang siya nagtuturo ng aralin mula sa aklat. Nagtuturo siya mula sa kanyang sariling buhay. Sa bawat araw, nagiging inspirasyon siya sa mga batang minsang katulad niya, walang sapat na pagkain, natatakot, at minsan ay iniisip na wala ng pag-asa. Ngunit sa tuwing maririnig nila ang kanyang kwento, nagiging maliwanag sa kanila na may pagkakataon silang magtagumpay. Ma'am Alona, tanong ng isang batang babae sa klase, "Totoo po ba na muntik na kayong mawalan ng buhay noon?" Numiti si Alona, bakas ang lungkot ngunit puno ng tapang. "Oo, anak, totoo yun. Pero ang mahalaga ay hindi ako sumuko. At hindi rin sumuko ang pamilya ko. Kaya kayo rin, huwag kayong susuko." Sa mga susunod na buwan, naging kilala si Alona hindi lamang sa kanilang baryo, kundi sa buong bayan. Madalas siyang imbitahan upang magsalita sa mga seminar at pagtitipon. Sa bawat entablado na kanyang inaapakan, hindi niya nakakalimutang banggitin ang kanyang pinagmulan. "Ako ang batang lumapit sa pulis at sumigaw ng tulong. Ngayon, ako ang guro na nagsisigaw ng pag-asa para sa kabataan. At iyon ang pinakamagandang pagbabagong nangyari sa buhay ko." Samantala, ang komunidad na minsang halos magiba dahil sa takot at pamahiin ay tuluyan ng bumangon. Ang ilog na dati ay puno ng basura ay ngayon malinis at ginagamit pa bilang lugar ng pagtitipon ng mga kabataan. Ang health center ay patuloy na naglilingkod at wala ng batang namamatay dahil sa maruming tubig. Ang dating mga kalsadang puno ng kalawang na tubo ay napalitan ng bago at maayos na linya ng tubig. Si Romy at Minda naman ay nanatiling masaya at proud sa kanilang anak. Habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, madalas sabihin ni Romy, "Kung hindi sa tapang ng anak natin, baka hanggang ngayon ay nakalubog pa rin sa takot ang baryo." "Oo," sagot ni Minda. Hindi lang niya iniligtas ang sarili niya, iniligtas niya ang buong komunidad. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagtitipon sa bayan upang parangalan si Alona. Naroon ang mga guro, magulang, estudyante at maging ang mga opisyal mula sa ibang lugar. Sa entablado, tumayo si Alona, nakasuot ng simpleng bestida at nagsalita. "Ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa akin lamang. Ito ay tungkol sa atin lahat. Ang aking kwento ay kwento ng bawat batang naniniwala na may pag-asa. Ang aking tinig ay tinig ng bawat pamilya na hindi sumuko kahit gaano kahirap. Ang laban ko ay laban natin." Nagpalakpakan ng lahat at maraming mata ang napaluha. Ang daping sigaw ni Alona na puno ng takot, "Tulong! May gumagalaw po sa tiyan ko!" ay napalitan ng tinig ng inspirasyon at pag-asa. Pag-uwi nila sa bahay matapos ang pagtitipon, umupo si Alona sa tabi ng kanyang mga magulang. "Nay, tay, aniya, natupad ko na po ang pangarap ko, pero higit sa lahat, natupad ko po ang pangarap ninyo para sa akin. Ang maging mabuting tao at makapagbigay ng liwanag sa iba." Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina at ama, luhaan sa tuwa. "Anak, ikaw ang pinakamagandang biyayang ibinigay sa amin. Hindi ka kailanman naging sumpa. Ikaw ang naging pagpapala." At doon sa kanilang munting tahanan, natapos ang kwento ng batang minsang itinuring nakakaiba at kinatakutan. Ngayon, siya ay guro, huwaran at sagisag ng pag-asa. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na oras, may ilaw na sisiklab. At minsan, ito'y nagmumula sa isang batang hindi kailanman sumuko.